Naisip niyo na ba na ang isang simpleng pang-araw-araw na gawain na marahil ay ginagawa niyo na sa loob ng maraming dekada ay maaring siya na palang dahilan ng inyong hirap at problema sa kalusugan? Nakakagulat, hindi po ba? Para sa marami sa atin habang tayo ay tumatanda at nasa ating 60s, 70s at higit pa dala natin ang habambuhay na karunungan, karanasan at sa kasamaang palad ilang mga makalumang payo tungkol sa personal na pangangalaga. Napagtagumpayan natin ang mga karera, nagpalaki ng mga pamilya at pinamahalaan ng ating mga tahanan ng may pambihirang lakas. Ngunit pagdating sa pinakapersonal na aspeto ng ating kalusugan, marami sa atin ang hindi namamalayan na nakakagawa ng mga pagkakamali na maaaring magdulot ng discomfort, iritasyon at maging ng malubhang mga isyu sa kalusugan. Mayroong isang maling paniniwala sa ating lipunan na pagkatapos ng isang tiyak na edad, lalo na pagkatapos ng menopause, ang intimate health ng isang babae ay hindi na nangangailangan ng parehong antas ng partikular na atensyon. Marahil ay nasabihan na kayo na ang panunuyo at pangangati ay normal lang sa pagtanda na kailangan niyong tanggapin. Narito ako upang sabihin sa inyo na hindi lamang ito kasinungalingan, kundi ito ay isang paniniwala na maaaring unti-unting nakawin ang inyong kumpiyansa at sigla. Ako po si Dr. Mila De La Paz at sa loob ng mahigit 3 dekada, nabigyan ako ng pribilehiyong maglingkod bilang isang gynecologist na may espesyal na focus sa pagsuporta sa mga kababaihan sa maganda at komplikadong paglalakbay ng pagtanda. Libu-libong masisigla at matatalinong kababaihan na ang nakausap ko sa aking klinika dito sa Makati City na lumapit sa akin dala ang mga alalahanin na sa tingin nila ay masyadong nakakahiya o hindi mahalaga para sabihin. Ibinabahagi nila ang tungkol sa patuloy na panunuyo, pabalik-balik na impeksyon at isang pangkalahatang pakiramdam ng discomfort na sinabihan silang tiisin na lamang. Ang natutunan ko mula sa mga pag-uusap na ito ay ang problema ay madalas na hindi ang kakulangan sa pangangalaga, kundi ang kakulangan sa tamang uri ng pangangalaga na inangkop sa mga natatanging pagbabago sa pisyolohiya na nangyayari sa ating katawan pagkatapos ng edad 60. Ang mga paraan ng pag-aalaga sa sarili na epektibo sa inyo noong kayo'y nasa 30s o 40s ay maaring siya ng dahilan ng inyong tahimik na paghihirap ngayon. Ngayon gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan tungkol sa paksang ito na madalas napapabayaan. Tayo ay magsisimula sa isang paglalakbay ng muling pagtuklas isang landas upang mabawi ang inyong ginhawa at kumpiyansa. Ibabahagi ko ang 5 pinakakaraniwan ngunit bihirang pag-usapan na mga pagkakamali sa intimate self-care na nakikita ko sa mga kababaihan sa kanilang ginintuang taon at higit sa lahat, bibigyan ko kayo ng simple, epektibo at base sa siyensyang mga solusyon upang itama ang mga ito. Hindi ito tungkol sa pananakot. Ito ay tungkol sa pagbibigay kapangyarihan. Ito ay upang matiyak na ang inyong mga taon pagkatapos ng dikstapo ay magiging masigla, komportable at masaya tulad ng nararapat sa inyo. Kaya't magtimpla po kayo ng tsaa, humanap ng komportabling upuan at sabay-sabay nating simulan ang mahalagang usapang ito. Isa sa mga pinakanakasanayang gawain na nakikita kong nagdudulot ng malaking problema ay ang sobra-sobrang paggamit ng matatapang na sabon at mga produktong may pabango para sa pang-araw-araw na paglilinis. Sa loob ng maraming henerasyon, ang mga kababaihan ay target ng marketing na nagsasabing kailangan natin ng mga espesyal, mabangong feminine wash, douche at spray para maging presko at malinis. Nakikita natin ang magagandang pakete sa mga estante ng Mercury Drug o Watsons na nangangako ng amoy ng isang parang sa tagsibol o ulan sa tag-araw. Ngunit sa katotohanan ang mga produktong ito ay puno ng mga sangkap na maaaring magdulot ng iritasyon at imbalance. Pagkatapos ng edad 60, ang kondisyon ng inyong vaginal at vulvar tissues
ay lubhang nagbabago. Ang pagbaba ng estrogen na kasama ng menopause ay humahantong sa isang kondisyon na tinatawag na Genitourinary Syndrome of Menopause, GSM. Nagreresulta ito sa pagnipis ng balat sa ari, pagbawas ng natural na lubrication, at pagkawala ng elasticity. Ang protektadong acidic na kapaligiran ng puwerta na natural na pumipigil sa masasamang bakterya ay nagiging hindi na gaanong acidic. Isipin nyo na lang ito ang dating matibay at nababanat na ecosystem noong inyong kabataan ay nagiging parang isang maselang bulaklak maganda ngunit mas sensitibo sa kapaligiran nito. Ang kahalagahan ng pag-unawa sa pagbabagong ito ay hindi maaaring isantabi. Kapag gumagamit kayo ng matatapang na sabon, lalo na ang mga may antibacterial properties o matapang na pabango, para nyo na ring tinatanggal ang kaunting natural na moisture at proteksyon na natitira. Ang balat ng vulva na siyang panlabas na bahagi ng ari ay isa sa mga pinakasensitibong balat sa inyong buong katawan. Ang mga chemical detergent tulad ng sodium lauryl sulfate at artipisyal na pabango na matatagpuan sa maraming sikat na body wash at feminine hygiene na produkto ay maaaring maging matinding irritant sa mga numinipis na tissue na ito. Maaari itong magdulot ng sunod-sunod na problema, patuloy na pangangati, paghapdi pamumula at pakiramdam ng pagiging gasgas na maaaring gawing mahirap ang lahat mula sa pag-upo hanggang sa paglalakad. Bukod dito sa pamamagitan ng pagsira sa maselang pH balance ng puwerta, lumilikha kayo ng isang kapaligiran kung saan ang masasamang bakterya tulad ng mga nagdudulot ng bacterial vaginosis o yeast ay maaring dumami. Mayroon akong pasyente, isang kaibig-ibig na 68 taong gulang na babae mula sa Quezon City na nagngangalang Elena na lumapit sa akin na umiiyak. Halos 1 taon na siyang nakikipaglaban sa inaakala niyang pabalik-balik na yeast infection. Sinubukan na niya ang lahat ng over-the-counter na cream at masigasig na naghuhugas gamit ang isang mabangong feminine wash. Nang ilang beses sa isang araw kumbinsido na hindi siya sapat na malinis. Habang lalo siyang naghuhugas, lalong lumalala ang kanyang mga sintomas. Ang kanyang problema ay hindi ang kakulangan sa kalinisan. Ito ay ang kalabisan sa maling uri nito. Ang solusyon ay napakasimple at mas mura kaysa sa mga magagarang bote na yon. Nais kong yakapin ninyo ang kapangyarihan ng maligamgam na tubig. Para sa inyong pang-araw-araw na paglilinis ang inyong vulva ay walang ibang kailangan kundi isang banayad na banlaw gamit ang maligamgam na tubig lamang. Kung sa tingin nyo ay kailangan ninyong gumamit ng panlinis, piliin ang pinakabanayad, pinakamahinahon, pH-balanced at walang pabango na option na mahahanap ninyo. Isipin ang mga produktong idinisenyo para sa sobrang sensitibong balat ng sanggol, tulad ng isang simpleng Dove Sensitive Skin Bar o Cetaphil Gentle Skin Cleanser. Gamitin ang inyong kamay, hindi ang isang magaspang na bimpo o loofa, at linisin lamang ang panlabas na bahagi. Ang puwerta mismo ay isang kahangahangang organ na may sariling kakayahang maglinis. Ang pagdouching ay hindi kailanman kinakailangan at lubhang nakakasama dahil tinatanggal nito ang lahat ng mabubuting bakterya. Pagkatapos maghugas, dahan-dahang patuyuin ang lugar gamit ang isang malambot malinis at puting tuwalyang koton. Iwasan ang malakas na pagkuskos. Ito ay isang maliit na pagbabago sa nakasanayan na maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa inyong pang-araw-araw na ginhawa. Para kay Elena, ang paglipat sa paggamit ng tubig lamang at pag-alis ng lahat ng mabangong produkto ay lumutas sa kanyang isang taong pakikipaglaban sa iritasyon sa loob lamang ng wala pang 2 linggo. Ito ay isang revelasyon para sa kanya. Sandali po tayong huminto. Gumagamit po ba kayo ngayon ng mga mabangong sabon body wash o mga particular na feminine hygiene na produkto sa inyong intimate care routine? Isipin ang mga produkto sa inyong banyo ngayon.
Kung ang aking ibinahagi ay tumatak sa inyo at nahanap ninyong kapaki-pakinabang, ang impormasyong ito mangyaring ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng "INS" sa mga komento sa ibaba. Kung ito ay hindi gaanong nauugnay sa inyo o sa tingin ninyo ay maaari pa itong mapabuti, paki-type po ang 0. Ang inyong feedback ay napakahalaga at nakakatulong sa akin na iakma ang aking payo upang mas mahusay na mapagsilbihan ang kahangahangang komunidad na ito. Ang pangalawang kritikal na pagkakamali na madalas kong nakikita ay ang pagbabaliwala sa kahalagahan ng moisturization, hindi lamang para sa inyong mukha, kundi pati na rin sa inyong vulvar at vaginal tissues. Masipag tayong maglagay ng mga cream sa ating mukha, kamay at katawan para labanan ang panunuyo na dulot ng pagtanda. Namumuhunan tayo sa mga produktong may hyaluronic acid at ceramides para mapanatiling makinis at hydrated ang ating balat. Ngunit ang konsepto ng paggamit ng moisturizer para sa ating pinakapersonal na bahagi ay nananatiling isang bawal na paksa para sa marami. Ang katahimikang ito ay nagdudulot ng labis na hindi kinakailangang paghihirap. Tulad ng napag-usapan natin, ang pagbaba ng estrogen pagkatapos ng menopause ay humahantong sa vaginal atrophy o ang pagnipis at panunuyo ng mga tissue. Hindi lamang ito isang maliit na abala, maaari itong magkaroon ng malalim na epekto sa kalidad ng inyong buhay. Ang kakulangan ng moisture ay maaaring magdulot ng patuloy na pangangati, pagabdi at pakiramdam ng palaging iritasyon. Higit sa lahat, maaari itong humantong sa masakit na pakikipagtalik dyspareunia na maaring maging sanhi ng problema sa relasyon at pagkawala ng intimacy. Maaari rin itong magdulot ng pagkasugat at pagdurugo kahit sa kaunting friction lamang tulad ng mula sa isang pelvic exam o kahit sa pagsusuot lamang ng masisikip na pantalon. Ang kahalagahan ng pagtugon sa panunuyong ito ay higit pa sa ginhawa lamang. Ang malusog at moisturized na mga tissue ang unang linya ng depensa ng inyong katawan laban sa mga impeksyon. Ang tuyo at marupok na mga tissue ay mas madaling magkaroon ng maliliit na punit at gasgas na lumilikha ng pasukan para sa bakterya. Maaari itong humantong sa pagtaas ng urinary tract infections UTIs, isang karaniwan at posibleng seryosong issue para sa mga nakatatandang kababaihan. Maraming kababaihan na nakikita ko sa aking klinika sa Maynila ang nasa isang nakakadismayang paulit-ulit na karanasan ng UTI ginagamot ng sunod-sunod na antibiotics nang hindi natutugunan ng sinuman ang tunay na sanhi, atrophic, at hindi malusog na vaginal tissue. Ang pagpapanumbalik ng moisture at elasticity sa lugar na ito ay fundamental upang masira ang siklong ito at mapanatili ang inyong pangkalahatang kalusugan sa urogenital. Ito ay tungkol sa pagkilala na ang inyong intimate skin ay nararapat sa parehong pangangalaga at atensyon tulad ng balat sa natitirang bahagi ng inyong katawan. Hindi ito isang luho. Ito ay isang mahalagang bahagi ng inyong preventative healthcare. Ang solusyon dito ay nagsasangkot ng dalawang paraan, vaginal moisturizers at lubricants. Mahalagang maunawaan ang pagkakaiba. Ang vaginal moisturizers ay para sa regular at hindi sexual na paggamit upang maibalik ang moisture sa mga tissue at magbigay ng pangmatagalang lunas mula sa pang-araw-araw na panunuyo at iritasyon. Ito ay ginagamit 2 hanggang 3 beses sa isang linggo tulad ng pagmo-moisturize ninyo sa inyong mukha. Humanap ng mga produktong partikular na idinisenyo para dito na walang hormones, pabango at parabens. Ang mga brand tulad ng Replens Luvena o Good Clean Love ay may mahuhusay na option na mabibili over the counter. Ang mga produktong ito ay dumidikit sa vaginal lining at nagbibigay ng tuloy-tuloy na moisture. Madalas kong inirerekomenda sa aking mga pasyente na gamitin ito bago matulog upang hayaan itong gumana ng walang abala. Ang lubricant sa kabilang banda ay para gamitin sa tuwing makikipagtalik upang mabawasan ang friction at maiwasan ang sakit.
Ito ay ginagamit on demand. Sa pagpili ng lubricant, mahalagang pumili ng water-based o silicone-based. Iwasan ang mga produktong petroleum-based tulad ng Vaseline dahil maaari nitong masira ang kondom at magkulong ng bakterya na posibleng magdulot ng impeksyon. Isipin ito sa ganitong paraan, ang moisturizer ay ang inyong pang-araw-araw na therapy at ang lubricant ay ang inyong kasangkapan para sa komportableng intimacy. Para sa ilang kababaihan, sapat na ang mga over-the-counter na option. Para sa iba ang reseta para sa localized estrogen therapy na nasa anyo ng isang cream tableta o ring na may mababang dosis ng estrogen ay maaaring maging isang game changer. Ito ay isang napakaligtas at epektibong opsyon na direktang gumagana sa vaginal tissues na may kaunting systemic absorption. Huwag matakot na pag-usapan ito sa inyong doktor. Hayaan ninyo akong magtanong, naisip nyo na bang gumamit ng vaginal moisturizer bilang bahagi ng inyong regular na self-care routine? Malinaw po ba sa inyo ang pagkakaiba ng moisturizer at lubricant? Ang inyong karanasan at mga tanong ay napakahalaga. Kung nahanap ninyong kapaki-pakinabang ang paliwanag na ito at nagbigay ito sa inyo ng bagong pananaw, pakitype po ang gas sa mga komento. Kung sa tingin ninyo ay nakakalito o hindi nakatulong ang seksyong ito, pakitype po ang 0. Binabasa ko ang bawat komento at ginagamit ang inyong feedback upang gawing mas malinaw at kapaki-pakinabang ang mga talakayang ito. Ang pangatlo at marahil ang hindi gaanong napapansin na pagkakamali ay may kinalaman sa ating pang-araw-araw na pagpili ng underwear at sabon sa paglalaba. Maaring mukhang maliit na detalye ito, ngunit kung iisipin ninyo na ang mga telang ito ay direktang nakadikit sa inyong pinakasensitibong balat, sa loob ng 24 oras bawat araw, ang epekto nito ay nagiging malaki. Marami sa atin ang naakit sa mga malasutla, may burda o gawa sa synthetic na tela tulad ng nylon at spandex para sa ating mga salawal. Maganda itong tingnan at madalas na nangangako ng isang makinis at walang bakat na itsura sa ilalim ng damit. Gayunpaman, ang mga synthetic na materyales na ito ay hindi breathable o hindi nakakahinga. Kinukulong nito ang init at moisture na lumilikha ng perpektong mainit at mamasa-masang kapaligiran para dumami ang bakterya at yeast. Para sa isang babaeng lampas 60 na ang balat sa vulva ay mas manipis na at madaling mairita ang pagkakabalot sa isang telang hindi nakakahinga ay parang paglalagay ng plastic bag sa isang maselang halaman. Sinasakal nito ang balat at maaaring magdulot ng patuloy na iritasyon, pangangaskas at mas mataas na panganib ng mga impeksyon tulad ng bacterial vaginosis at yeast vaginitis. Pinalalala pa ito ng detergent na ginagamit natin sa paglalaba ng mga kasuotang ito. Ang mga modernong detergent ay puno ng matatapang na chemical enzymes, artificial na pabango, at pangkulay na idinisenyo upang maging mas matingkad at mabango ang mga damit. Bagamat maaaring maganda ito para sa inyong mga tuwalya, ang mga natitirang chemical na ito ay maaaring maging isang bangungot para sa sensitibong vulvar tissue. Kahit na ang mga detergent na ibinibenta bilang gentle o para sa sensitibong balat ay maaaring maglaman ng mga nakatagong irritant. Ang nalalabi sa tela ng inyong underwear ay maaaring magdulot ng contact dermatitis, isang uri ng allergy, sa balat na nagdudulot ng makati at mapulang pantal. Maraming kababaihan ang nagdurusa ng ilang buwan o kahit taon dahil sa hindi maipaliwanag na pangangati sa vulva, pruritus vulvae, na hindi man lang pinaghihinalaan na ang salarin ay ang kanilang paboritong sabong panlaba na may amoy bulaklak o fabric softener. Mayroon akong pasyente, isang 72 taong gulang na retiradong guro mula sa Cebu City na nagngangalang Carmen na halos masiraan na ng loob dahil sa patuloy na pangangati. Nasuri na siya para sa lahat ng bagay. Nang suriin naming mabuti ang kanyang pang-araw-araw na gawi,
natuklasan naming kalilipat lang niya sa isang bago, highly concentrated at sobrang bangong laundry pod. Ang tiyempo ng kanyang paglipat ay eksaktong tumugma sa pagsisimula ng kanyang mga sintomas. Ang solusyon ay isang pagbabalik sa mga pangunahing bagay, koton at malinis na pagbabanlaw. Pagdating sa underwear, gawing matalik na kaibigan ang koton. Ang koton ay isang natural at breathable na hibla na nagpapahintulot sa sirkulasyon ng hangin na tumutulong na panatilihing tuyo at malamig ang lugar. Humanap ng underwear na may hindi bababa sa 95% cotton content at may cotton na gaset. Hindi ninyo kailangang isakripisyo ang estilo. Maraming brand na ngayon ang nag-aalok ng magaganda at komportableng disenyo ng koton. Pinapayuhan ko rin ang aking mga pasyente na subukang huwag magsuot ng underwear sa gabi upang bigyan ng pagkakataon ang kanilang balat na makahinga. Pagdating sa paglalaba, lumipat sa isang detergent na may label na free and clear na nangangahulugang wala itong pangkulay at pabango. Ang mga brand tulad ng All Free Clear o Tide Free and Gentle ay madaling mahanap. Upang mas mapabuti pa ito, inirekomenda kong magdagdag ng isa pang banlaw kapag naglalaba ng inyong mga salawal. Nakakatulong ito upang matiyak na lahat ng nalalabi sa detergent ay lubusang natanggal sa tela bago ito dumikit sa inyong balat at pakiusap alisin ang mga fabric softener at dryer sheet sa inyong mga labahing underwear. Ang mga produktong ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagbabalot sa tela ng isang layer ng mga kemikal upang mabawasan ang static at ang mga kemikal na iyon ay maaaring maging sobrang nakakairita. Para kay Carmen, ang paglipat sa 100% cotton na underwear at isang detergent na walang kulay at pabango na may dagdag na banlaw ay ganap na lumutas sa kanyang matagal na pangangati sa loob ng isang buwan. Hindi siya makapaniwala na ganoon kasimple ang solusyon. Dadalhin ako nito sa aking susunod na check-in sa inyo. Sandaling isipin ang underwear na suot ninyo ngayon at ang detergent na ginagamit ninyo sa paglalaba. Ito ba ay isang bagay na naisip ninyo na noon kaugnay ng inyong intimate health? Kung ang impormasyong ito ay isang aha-di moment para sa inyo o nahanap ninyong kapaki-pakinabang, mangyaring ipaalam sa akin gamit ang isang sa mga komento. Kung ito ay isang bagay na alam niyo na o hindi ninyo naramdamang nakatulong isang po ay malaking bagay na. Ang inyong tapat na feedback ay isang regalo. Habang papalapit na tayo sa pagtatapos ng ating pag-uusap, gusto kong sandaling pag-ugnayin ang lahat ng ating napag-usapan. Tinalakay natin ang hindi nakikitang pinsala sa paggamit ng matatapang at mabangong sabon at ang malaking ginhawa na matatagpuan sa isang simpleng banlaw ng maligamgam na tubig. Inilahad natin ang mahalaga, ngunit madalas na kinaliligtaan na pagkakaiba sa pagitan ng vaginal moisturizers para sa pang-araw-araw na kalusugan at lubricants para sa komportabling intimacy na nagbibigay kapangyarihan sa inyo na tugunan ang panunuyo ng maagap. At sinuri natin ang nakakagulat na epekto ng ating mga pinipiling underwear at produkto sa paglalaba na binibigyang diin ang simpleng kapangyarihan ng breathable na koton at mga detergent na walang pangkulay. Hindi po ito maliliit at walang kwentang pagbabago. Bawat isa ay isang makapangyarihang paraan ng pag-aalaga sa sarili, isang paraan ng pagbibigay galang sa karunungan ng inyong katawan at pag-aangkop ng inyong mga gawain upang suportahan ang nagbabagong pangangailangan nito. Ang paglalakbay sa ating 60s at higit pa ay isang panahon ng malaking pagbabago, ngunit hindi ito kailangang maging isang panahon ng pagsuko sa discomfort. Ang paniniwalang nagsasabi sa atin na ang sakit, iritasyon at pagkawala ng intimate well-being ay hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda ay isang alamat na dapat nating sirain ng sama-sama. Kayo ang eksperto sa sarili ninyong katawan. May kapangyarihan kayong pakinggan ang mga senyalis nito at ang karapatang humanap ng mga solusyon
na magdudulot sa inyo ng ginhawa, kalusugan at kagalakan. Ang aking huling payo ngayon ay marahil ang pinakamahalaga, maging isang matapang at maalagang tagapagtanggol ng inyong sariling kalusugan. Huwag hayaang isantabi ang inyong mga alalahanin bilang normal lamang. Huwag mahiya na gamitin ang mga salitang vagina, vulva, panunuyo o sakit kapag nakikipag-usap sa inyong healthcare provider. Ito ay mga medikal na termino para sa mga bahagi ng inyong katawan na nararapat sa parehong antas ng pangangalaga tulad ng inyong puso o baga. Kung may mali, sa pakiramdam ninyo magsalita. Kung kayo ay nakakaramdam ng hirap humingi ng mga sagot. Kung ang isang solusyon ay hindi gumagana, humingi ng mga alternatibo. Ang inyong sigla sa kabanatang ito ng buhay ay mahalaga. Ito ay isang panahon upang mag-enjoy lasapin at isabuhay ng lubusan. Ang tunay na pag-aalaga sa sarili ay hindi tungkol sa luho. Ito ay tungkol sa malalim at sinasadyang pakikinig na nagpapahintulot sa inyong ibigay sa inyong katawan kung ano talaga ang kailangan nito upang umunlad. Isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko mula sa aking mga dekada ng pagsasanay ay ang kalidad ng ating buhay ay madalas na nakasalalay sa ating kakayahang umangkop. Kung paanong inaangkop natin ang ating mga gawi sa pagmamaneho kapag umuulan o ang ating mga estratehiya sa pananalapi sa isang nagbabagong ekonomiya, dapat din nating iangkop ang ating mga kasanayan sa pag-aalaga sa sarili habang nagbabago ang ating katawan. Ang pagkapit sa mga lumang gawi dahil sa kaginhawahan o pamilyaridad ay maaaring siya mismong humahadlang sa atin mula sa isang mas komportable at masiglang pamumuhay. Yakapin ang pagbabago, magtanong at huwag na huwag hihinto sa pag-aaral tungkol sa kahangahangang sisidlan na nagdadala sa inyo sa buhay na ito. Maraming salamat po sa paglalaan ninyo ng oras sa akin ngayon. Ang inyong kalusugan at kapakanan ay lubos na mahalaga. Kung nakakita kayo ng halaga sa ating pag-uusap, mangyaring isaalang-alang na ibahagi ito sa isang kaibigan, kapatid o mahal sa buhay na maaaring makinabang sa kaalamang ito. Ang pagpapalaganap ng kamalayan ay isa sa mga pinakamabait na bagay na maaari nating gawin para sa isa't isa. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba upang ibahagi ang inyong mga saloobin o anumang mga katanungan na maaaring mayroon kayo gusto kong marinig mula sa inyo. At sa wakas, kung nais ninyong sumali sa ating komunidad at ipagpatuloy ang mahahalagang pag-uusap na ito, mangyaring mag-subscribe po kayo. Hanggang sa muli, alagaan po ninyo ang inyong sarili.